Tulad ng Kamara, kumikilos na rin ang Senado para mabigyan ng emergency powers ang Pangulo na pigilan ang pagragasa ng presyo ng produktong petrolyo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Hindi na kailangan magkaroon ng special session ng Senado para maipasa ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos na bawasan o isuspindi ang excise tax ng langis. It's actually a very simple bill on giving the president the power to reduce or suspend the law that imposes the excise tax. So no need for a special session. Hindi bababa sa 5 Senate bills ang inihain para either isuspend o bawasan ang excise tax sa langis. Sa kasalukuyan, nasa 10 pesos per liter ang excise tax sa gasolina sa bansa at nasa 6 pesos naman per liter kapag diesel. Mas madali raw ang suspension nito kumpara sa pagsususpende sa VAT, ayon kay Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. But we operate on a VAT system. No? So kung sinuspend natin yung VAT, magiging problema niyan, hindi guarantee rin bababa yung presyo dahil yung input VAT, ipapass on yan sa ibang mga produkto. It's a very complex system dahil kailangan mayroong kabangga siya parate. Una nang sinabi ni Gatchalian na base sa kanilang huling calculation, nasa 12 billion a month ang maaaring foregone revenue o mawawalang kita ng gobyerno. Uupuan bukas ng Senate Committees on Ways and Means and Energy ang mga panukala para sa suspension o reduction sa excise tax. Kakailanganin ng committee report para maidiretso ito sa Senate plenary at mapag-usapan kung may amendments ba dapat. Sakaling walang amendment, maaaring next week ay maipapasa ito sa third reading. Kaya lang, tila hindi agad mararamdaman ng publiko ang tapyas sa excise tax. Ating old formula kasi is $80 for 30 days. So, kung ang presyo mo ay $80 average for 30 days, then doon pa lang tatanggalin yung excise tax. Hindi pag pumalo siya ng one day $80, tanggal ka agad. No? Kailangan elevated siya ng matagal. No? Ng 30 days. So, minsan 80 siya, minsan 70 siya, minsan so pababa siya, up, down, up, down. Paniniguro ni Gatchalian, may access naman ang gobyerno sa mga pondong magagamit sa gitna ng sigalot sa Middle East. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.